Una sa lahat, sa pulsa video ang pagtakas ng biktimang TNBS driver sa Bulacan. Kinanap ng mga pasahero niya ang kanyang sasakyan. Dinala sa hotel ang biktima at doon kinulong. Ang plot twist, isa sa mga suspect biglang sumuko sa mga pulis at pinagtuturo ang mga kasabwat niya. Pagkatapos, umiska po siya. Ang buong detalye kung na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dawit sa kickback, Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, todo tanggi sa alegasyong tumatanggap sila ng lagay sa flood control projects. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents. Pasig Mayor Vico Soto, walang patumanggang tinawag na sinungaling ang mga Diskaya nang naririnig mismo ni Curly Diskaya. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na sangkot sa mga flood control projects, halos 1 bilyong piso raw ang winaldas at naipatalo sa mga kasino. News 5 exclusive, supermarket sa Imus, Cavite, inatake ng termite gang. Pinuntirya ang mga ATM at vault ng Money Exchange Center. Habang sa Cebu, rider na nag-overtake sa truck, nasa gasaan, patay. Matapos mag-disband, reunited muli ang K-pop group na o girl group na Momoland. At sa babaong pampagood night, ang mga emosyong send-off ng buong pamilya sa Pinoy student na mag-aaral abroad. Breaking news ngayong gabi, ang inyo po napapanood ay ang nangyayaring sunog sa isang residential area sa Barangay Culiat, Quezon City. Mag-apat na oras na pong inaapula matapos sumungtong sa fifth alarm. Nagdaratingan na rin ang ilang truck ng bombero sa mga karatig lungsod sa Metro Manila. Ang buong detalye niyan abangan maya-maya lang. Dawit sa kickback sa flood control project sa Bulacan, sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. 30% daw ang nabubulsa nila ayon sa dating DPWH Assistant District Engineer. Naglapagan pa ng resibo, kabilang ang letrato ng limpak-limpak na pera, pati na ang mga screenshot ng messages at selfie ng mga itinuturong sangkot. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa Senate Blue Ribbon hearing kahapon, diretsong tinanong ni Senator Jinggoy Estrada kung may senador bang kasama sa listahan ng mga nakatanggap ng kickback sa flood control projects. Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Pero ngayong araw sa House Infrastructure Committee, tila hindi safe sina Jinggoy at Senator Joel Villanueva. Derechahan silang pinangalanan ng DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. 30% daw ang SOP o kickback ng dalawang senador. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Hindi lang umano kickback ang ebidensya, may litrato pa ng bulto-bultong pera sa mesa at billiards table. Tambayan po namin yan eh. So yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Kasama rin sa ipinakita ang selfie ni Estrada at District Engineer Henry Alcantara na dawit sa Ghost Project sa Bulacan. Kuha raw yan sa birthday ng senador sa isang hotel. Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy
Estrada have met a couple of times. Sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. And they appear super close, Your Honor. Maging ang akusasyon kay Villanueva may resibo rin. Disappearing messages daw sa pagitan niya at ni Alcantara na pinicturan ng kapwa-engineer na si JP Mendoza. Binasa pa niya ang umano'y messages ni Senator Villanueva. May atraso DPWH sa akin, so if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Dagdag pa, viral na ngayon ang video sa mismong Facebook page ni Senator Villanueva na kinunan noong December 2024 kung saan mismo si Villanueva ang nagpa-shoutout kay Alcantara sa isang event sa Bukawi, Bulacan. Ang ating pong district engineer na taga Bukawi, sabi po niya siya ang pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Pero nauna nang giniit ni Villanueva na wala silang naging transaksyon ni Engineer Alcantara tungkol sa flood control projects sa Bulacan. Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Maging si Alcantara, dumipensa, wala raw siyang personal na koneksyon kina Estrada o Villanueva. Paliwanag niya sa litrato ng perang nasa mesa. Yung pera po na yon, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Dahil sa bigat ng mga pahayag, humingi ng proteksyon sina Hernandez at Mendoza. Ililipat si Hernandez sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Babantayan siya ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil nananatili siyang nakakontempt sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Meron daw Dracula na nasa likod ng mga anomalya sa flood control projects ayon kay Senator Joel Villanueva. Gaya niya, nanindigan din si Senator Jinggoy Estrada na hindi siya nambulsa ng pondo mula sa kaban ng bayan. Narito ang aking report. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. Gigil at inis si Senator Jinggoy Estrada kay DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumatanggap daw ng kickback ang senador mula kay DPWH District Engineer Henry Alcantara. Meron pa ngang picture na magkasama sina Estrada at Alcantara. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord. Hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Pinabulaanan din ni Estrada ang alegasyon ni Hernandez na nagbabaraw ang Senado ng 355 million pesos ngayong 2025 para sa ilang proyekto sa Bulacan. Hindi raw siya ang nag-endorso ng pondong iyon. Nasa line item raw yan ng 2025 budget at kahit sino pwedeng mapagbintangan na nagpa-insert nito. Hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. Hamon pa ng senador kay Hernandez. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Maging sinasabing staff niyang si Beng Ramos na lumutang din sa kamera, itinanggi ni Jinggoy na naging tauhan niya. I do not have any staff named Beng Ramos. She's not close to me. Naging girlfriend siya ng isang staff ko. At dahil sa serye ng akusasyon, handa raw siyang magsampa ng kaso. I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum.
Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Bukod kay Estrada, pumalag din si Senator Joel Villanueva na idinawit din ni Hernandez. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng iberipika kung bakit ito nangyayari. Ayon kay Villanueva, kaya raw siya idinadawit dahil bit-bit niya ang affidavits ng ilang DPWH engineers ni aakyat sana sa committee hearing. Dagdag pa ng senador, merong Dracula sa likod ng anomalya. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Git ni Villanueva, wala siyang tinatago at handa siyang humarap sa lahat ng investigasyon. I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents. May mga bago na namang pasabog si Senator Ping Lacson, kabilang dyan ang halos 1 bilyong na ipatalo daw sa kasino ng mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Pati ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, iniuugnay. Naritong muli ang aking report. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Garapal, walang hiya, walang konsensya. Yan ang matinding banat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan na nagwaldas umano ng halos 1 bilyon sa kasino. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo ng 5 opisyal na nilamon di umano ng sugal at katiwalian. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, Bryce Erickson Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion, RJ Domasig alias Sandro Bernardo Park, at Edric San Diego. Gumagamit daw sila ng peking pangalan at ID para makapasok sa mga kasino. Base sa dokumento na nakuha ni Lacson, aabot sa 950 million pesos ang winaldas ng grupo sa iba't ibang kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan, dahil sa mga pangungurakot na mga ito, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Ito pa, ang tropang BGC Boys, katakatakang nanalo ng halos kalahating bilyong piso sa kasino. Ang swerte naman daw ata masyado o baka may nangyayari din daw na magic. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Hindi lang sugal ang nakakalula, pati mga proyekto mistulang gawa-gawa. Gaya nitong flood control project sa Barangay Perez sa Bulacan. 92 million pesos ang pondo, na-award noong December 17, 2024. Tapos pagdating ng December 20, abay 46% complete na raw agad-agad. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. 3 buwan makalipas, naningil ulit ang kontratista dahil 89% complete na raw ang proyekto. Kahit nasa litrato, parang wala namang galaw ang proyekto. No-brainer, ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit
at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Ang isa pang pasabog ang Global Kit Builders na nakakuha daw ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control project sa Bulacan. Pagmamay-ari yan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglanque at pagmamay-ari rin daw nila ang MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang na ni dating Secretary Bonoan. Anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque ang presidente. Anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary at anak ni Bonoan ang treasurer. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Wala pang pahayag sina Bonoan at Maglanque. Nanawagan naman si Lacson na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot, kontratista, DPWH officials o mambabatas man. Pinasok ng nagalab termite gang ang isang supermarket sa Imus, Cavite. Hinihinalang kasabwat pa ng mga suspect ang 2 gwardiya nito. Nasa frontline na balitang yan, Ian Suyo exclusive. Sa bakanteng lote na ito sa Barangay Alapan 2B sa Imus, Cavite, natagpuan ang ilang hardware tools at equipment gaya ng bareta at hydraulic jack. Di kalayuan sa lote ang isang supermarket na inatake ng mga kawatan kagabi. Istilong termite gang ang pagnanakaw kung saan binutas ng mga suspect ang pader ng establishmento. Ayon sa barangay, pasado 6:00 ng umaga nang isumbong sa kanila ang niloobang supermarket. Maring pabalik-balik na sila roon. Hindi nga lang napapansin gawa ng bakanting lote nga. Bali walang tao na napunta roon. Sa inisyal na ulat, hindi bababa sa 6 ang nagtulong-tulong para gawin ng pagnanakaw. Nilimas nila ang 2 ATM at ang vault ng isang money exchange center. Ito yung mismong bakod, pati na rin yung gusali ng supermarket na ninakawan ng mga kawatan. Kung mapapansin nyo, ito yung mismong parte na hinukay at binutas nila. Base na rin sa lalim ng hukay, ayon sa mga otoridad, hindi lang isang beses, kundi matagal na pinagplanuhan ng mga suspect ang ginawang krimen. Sa paggalugad pa sa lote, tumambad sa amin ang mga damit at mga gloves na posibleng ginamit ng mga kawatan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Imus City Police, pero tukoy na raw nila ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga suspect. Posible rin daw nakasabwat ang 2 gwardiya ng supermarket na nagsilbing lookout. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang rider na nagulungan ng truck sa Cebu. Ang truck driver, hindi rin napansin ng rider na nag-overtake. Nasa frontline ng balita si John Arawan ng News 5 Visayas. Malagim na disgrasya sa kalsadang ito sa Barangay Buaya sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang motorsiklong ito umaandar sa gilid ng dump truck. Nag-overtake. Nasa blind spot siya ng truck. Nabangga, pumailalim at nagulungan ang rider. Sa isa pang kuha ng CCTV, malapit nang mag-red light pero humabol ang truck. Tumilapon ang helmet ng rider na kinilalang si Jeff Lawrence Fuentes. Sinubukan siyang dalhin sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Depensa ng truck driver. Sa tingin ko, hinabol pa niya kasi sabay-sabay kami. Pagdating namin dito, paliko na, di ko siya nakita. Sa huli, pinalaya rin ang driver. Pumayag ang kaanak ng biktima na makipag-areglo. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Binalasa na rin ang liderato ng mga komite sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee kailangan daw palitan ng chairman ng isa umanong patas na investigador. Kaya itinilaga dyan sa Senator Ping Lacson. Narito ang aking report. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado, nagregudo naman sa committee chairmanship ang Buena Mano, ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Pamumunuan na yan ng kasanggang dikit ni Senate President Tito Soto na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Papalitan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Soto, hindi kasapi ng majority block si Marcoleta at nakalaan lamang para sa mayorya ang komite. Ayon pa kay Soto, pinagpilian din daw na mamuno sa komite sina Senator Pia Cayetano, Francis Pangilinan at Risa Hontiveros. Pero sa huli, si Lacson na tinawag nilang neutral na investigador ang napagdesisyonan nilang italaga.
Mananatili naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Committee on Finance na mangunguna sa pagbusisi ng panukalang pambansang pondo para sa 2026. We will continue with that. We will make sure that there will be live streaming during the budget deliberations, during the bicameral conference committee. Even if there's a need for a smaller bicam, we will make sure that there is live streaming. Ayon naman kay Senator Lacson, ang Labor Committee na hawak ngayon ni Senator Amy Marcos ay planong ibigay kay Senator Raffy Tulfo, habang ang Defense Committee na hawak ni Senator Jinggoy Estrada ay ibibigay kay Senator Loren Legarda. Kinumpirma naman ngayon ni Senator Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano na ang tatayang Senate Minority Leader. Posibleng Deputy Minority Leader naman daw si Senator Marcoleta. Ang siyam na hindi bumoto kay Soto para maging Senate President ang bubuo ng minority bloc. Kasama na dyan ang buong Duterte bloc at sina Senators Jesus Codero, Joel Villanueva at Estrada. Madalas na talagang binibiktima ng name dropping ang matataas na opisyal ng gobyerno, ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa niluluto niyang Independent Commission, wala raw siyang sasantuhin sa investigasyon. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Naging matunog ang mga pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at maging ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na posible raw na maging parte ng binubuong Independent Commission na tututok sa mga maanomaliang flood control project sa bansa. Pero mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi, walang politiko na magiging miyembro ng Independent Commission. Baso raw kasi sa impormasyong natanggap nila, mukhang nagsimula ang ganitong kalakaran noon pang 2003. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, o kung saan. At kung hindi pa sila mag-appear, hindi pa sila sumagot doon sa akusasyon sa kanila, o hindi sila nag-appear para mag-testify, doon sila makukontempt. Kasama sa mga iimbestigahan ang mga mambabatas na tinukoy ng kontraktor na si Curly Discaya. Kabilang na ang pag-link nito sa mismong pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng Pangulo, madalas na biktima ng name dropping ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kabila nito, mahalagang masiyasat pa rin ang pagkakadawit ng mga pinangalanan. Alam naman ninyo yan, name drop lahat, magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At huwag silang masyadong gullible. Di totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Ang tanong, handa ba ang Pangulo na bigyang proteksyon ng mga Diskaya? If there is a recognized threat, then of course we will protect them. Not because they're making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Dahil sa mga isyu ng anomalya, tinanggal na sa 2026 proposed national budget ang 275 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Paliwanag ng Pangulo, 350 billion pesos ang pondo para rito ngayong 2025. Kaya walang dahilan para dagdagan pa ang pondo kung madidelay ang proyekto at aabot sa susunod na taon. Habang ang dapat na pondo ng flood control para sa 2026 ay pwede namang ilagay sa health o education sectors. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May say na rin ang ilang Pinoy celebs sa nangyayaring investigasyon sa flood control scandal. Sa social media post ng komedyanteng si Pokwang, it's a prank lang daw pala ang pagiging safe sa corruption allegations ng isang senador. Nakakaiyak na raw ang mga eksena at sana raw ay may maparusahan na sa korupsyon. May bagong entry naman si Edu Manzano sa kanyang series of satirical posts. Yan ang AI-generated poster niya sa umano'y University of Contractors. In-demand course daw dyan ang plausible deniability. May AI photo rin siya sa harap ng limpak-limpak na pera tulad ng pinakita kanina sa Senado. Ano raw ang mas nakaka-high blood
chicharon o ang pinaghirapan mong tax? Samantala, may payo naman si kapatid star Julia Barreto sa nababansagang Nepo babies. Parang may dalawang meaning na siya eh. Yung meaning para sa'yo? Well, anak lang ako ni Marjorie, but I work hard for what I have. Yeah. Period. Yes, thank you. I advise you guys to do the same. Mas matindi raw ang dynamic ng duo na Piolo Pascual at Kyle Echari sa upcoming film nila na The Ride. Kung ano yan, panoorin sa Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Ano yun? Alam ba ni nanay na criminal ka? Trabaho. Trabaho o atraso? Para sa buhay at kamatayan. Ganyan ka-intense ang aksyon na mapapanood sa pelikula ni Piolo Pascual at Kyle Echari na The Ride. First ever film nila ito na magkasama sila bilang mga bida. Twist after twist ang mapapanood natin sa first ever collab film ni Papa P at Kyle. Chika ni Kyle sa News 5, kakaibang Kyle Echari ang mapapanood sa pelikula. You will see a very innocent kid. A kid who just wants to put his family together. Hindi ako lumaki sa papa ko, pero nakuha ko din yung ugali niya, di ba? Yun yung makikita mo sa character ko at sa character ni Piolo. Una nang nagsama noon sa teleseryeng Pamilya Sagrado sina Piolo at Kyle. Pero this time, mas intense daw ang dynamics nila bilang mag-ama sa madilim na mundo ng kriminalidad. Sakto ang pagpapalabas ng The Ride sa 10th anniversary ni Kyle sa showbiz. Kaya super enjoy daw siya sa kanyang drama action era. Sobrang privilege po talaga na yung trabaho ko, pinapangarap ko lang po talaga dati. 10 years have not been easy at all. Dami ko pong pinagdaanan, di lang sa career, kundi sa buhay. Produced by MQuest Ventures, Spring Films at Cornerstone Studios, mapapanood na exclusively sa SM Cinemas nationwide sa September 24 ang The Ride. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Intense din ang iba ko pang chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, flood control contractor Curly Discaya nag-request daw na makipagkita kay Pasig City Mayor Vico Soto. TNVS driver nakatakas matapos ikulong sa hotel ng 4 na carnappers sa Bulacan. At 2018 Miss Universe Catriona Gray spotted kasama ang Korean superstar na si Jung Hae-in. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Yan ang maanghang na banat ni Pasig Mayor Vico Soto sa pagdinig ng kamera habang kaharap si Curly Discaya. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw si Pasig City Mayor Vico Soto. Absent man ng dati niyang katunggali sa pagkaalkalde na si Sara Discaya. Naroon naman ang asawa nitong contractor na si Curly Discaya. At harap-harapan, tinawag ni Mayor Vico na lantaran ang kasinungalingan ng mag-asawa. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Pinunto ni Mayor Vico, imposible ang sinasabi ng mga Discaya na 2 to 3% lang ang tubo nila sa bilyon-bilyong pisong kontrata. Dagdag pa niya, may tax deficiencies ang 9 na kumpanya ng pamilya at ilang ulit nang nasampahan ng kaso. Pinuna rin ni Mayor Vico ang pahayag ng mag-asawa na minsan daw ay nalulugi pa sila pero proud namang inamin na may 11-digit assets o higit 10 bilyong piso ang yaman. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane
business person would do that. If we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Sa pagsalang naman ng contractor na si Curly Discaya, nilinaw niyang wala siyang direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit binanggit ang pangalan ng mga ito sa Senado. Baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Pero transaction sa kanila, wala po. Pero lalong napuna ng mga kongresista ang palusot ni Discaya nang tanungin kung may iba pa ba siyang idadawit na politiko. Una niyang hiningi na ito'y ilabas sa executive session pero agad ding umatras. Doon po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. Diskumpyado rin si House Infracom Co-Chair Terry Ridon. Bakit mula 2022 lang nagsimula ang ledger ng mga Discaya, gayong dekada na silang top contractor sa flood control projects. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi is not being implemented. Dagdag pa ni Ridon, kahit ang affidavit na iniharap ni Curly Discaya sa Senado, expired notarization na tinawag niyang walang saysay o mere scrap of paper. Sa kabila ng lahat ng paratang nanindigan ang mag-asawang Discaya, wala na silang ibang pangalan na isasangkot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nakatanggap daw si Pasig Mayor Vico Soto ng text mula sa isang common friend. Humiling daw ito na makipagkita si Curly Discaya sa alkalde pero tumanggi siya. As lately as Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Discaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung gano'n. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Di ba? Pero may nabanggit doon na state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat ilabas natin kung anong katotohanan. Hindi raw dapat gawing excuse ang di umano'y mahinang kondisyon ni dating Pangulong Duterte para hindi matuloy ang pagdinig sa kanyang confirmation of charges sa International Criminal Court. Ayon po yan sa Legal Counsel ng mga pamilya ng drug war victims. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kitor. Ito ang galit na panawagan ng mga drug war victim matapos ipagpaliban ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda sana itong magsimula sa September 23. Para sa mga kaanak, delaying tactics lang ang ginawa ng kampo ng dating presidente. 9 years na kaming naghihintay. Ang katuwiran lang ay unfit. Unfit siya sa anong bagay. Sa inilabas na desisyon ng ICC, not fit to stand trial o hindi na raw kayang dumalo sa pagdinig ni Duterte dahil sa kanyang kondisyon. Kaya nagpasya raw silang ipagpaliban muna ito. Bagay na sinigundahan din ng abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Unti-unti na raw humihina ang kalagayan ni Duterte kaya apektado na ang kanyang abilidad na intindihin ang mga ebidensya. Pero hindi raw yan excuse para hindi makadalo sa hearing ayon sa Legal Counsel ng drug war victims. May iba pa naman daw option sa ilalim ng ICC rules. Pwede niyang ipagpaubaya sa kanyang abogado kung siguro hindi masama ang kanyang pakiramdam o ayaw niyang umattend.
Hanggang 120 days o 4 na buwan daw ang standard na timeline ng pagdedesisyon ng ICC sa pag-reschedule ng confirmation of charges hearing. Pero kung hindi pa raw ito matuloy hanggang Disyembre ngayong taon, posibleng maghain ang drug war victims ng motion for reconsideration. Samantala, umaasa rin ang kampo ni Duterte na mapagbibigyan ang hirit nilang interim release para makauwi ng Pilipinas ang dating Pangulo hanggang matapos ang legal proceedings. Sagot naman ng abogado ng drug war victims, Yung pag-uwi niya sa Pilipinas ay merong legal and political implications. Ang unang hurdle niya ay legal. Sa ICC, may finding na kasi na hindi siya, malamang sa malamang, hindi siya makikipag-cooperate sa korte. Posible at merong mga batayan kung bakit nasabi ng korte na pakikialaman niya ang proceedings. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. When our Opa meets the Queen. Nagsama in one frame sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Korean superstar Jong Hae-in. Nag-post for an iconic photo ang dalawa sa Thailand nitong weekend. Kita yan sa isang Instagram post ni Catriona with the caption, "Good times made even better with good company." Bahagi yan ng isang event sa Thailand mula sa isang sikat na global fashion brand. Maliban kay Hae-in, kasama rin ni Kat sa event ang ilang Asian ambassadors kasama ang Thai superstars na Pond Puin. Susunod, dating District Engineer Henry Alcantara na may milyon-milyong pisong halaga ng relo at sports car, simple lang daw at hindi maluho ang buhay. TNBS driver na ninakawan ng sasakyan sa Bulacan, kinulong sa motel pero nakatakas. At mga bandang Silent Sanctuary at Freestyle nagpakilig sa Vibe Stage. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kasalukuyan pa rin po nasusunog ang isang residential area sa Barangay Culiat sa Quezon City. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nina, anong sitwasyon dyan? Bok, mag-aapat na oras na nga nasusunog ang mga kabahayan dito sa Sitio Mabilog, Barangay Culiat, Quezon City. Sa ngayon, far under control na ang sunog pasado 10:38 p.m. Tinatayang nasa 200 bahay ang nadamay sa lakas ng apoy. Hindi rin bababa sa 200 pamilya o halos 1,000 residente ang apektado. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, bandang alas 7 ng gabi nagsimulang kumalat ang apoy. Sa lakas ng apoy, kinakailangan na itaas sa ikalimang alarma ang sunog bandang 8:47 p.m. dahilan para kailanganin ang puwersa ng nasa 50 fire truck na malapit sa Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Ang ilang residente, hindi na magkanda-ugaga sa mga kagamitan na isalba. Hindi naman daw nahirapan ang mga bumbero sa supply ng tubig. Bok, pansamantalang manunuluyan muna ang mga residente na sunugan sa Sunville Covered Court dito sa Barangay Culiat, Quezon City. At pansamantala nila itong magiging evacuation center habang inaalam pa natin ang mitsa ng sunog. Bok? Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Maraming nagtatanong at nagtataka sa marangyang pamumuhay ng dating DPWH engineers gaya ni Henry Alcantara. Paano kaya nila yan na-afford? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Patek Philippe na relo na 11.4 million pesos. Meron yan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 2.2 million pesos naman na relong Audemars Piguet ang gamit ng kasamahan niyang district engineer na si Bryce Hernandez. Meron pa silang mga branded na sapatos at damit na may presyong 70,000 hanggang 96,000 pesos at Lamborghini SUV
na 29 million pesos. Nakakasana all, pero mapapatanong ka kung paano nila yan na-afford dahil ang sweldo nila nasa 70,000 po monthly. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Taong 1994, nagsimula bilang laborer sa DPWH si Alcantara na tubong Bukawi at nagtapo sa University of Santo Tomas. Matapos ang 3 dekada, ilang beses siyang na-promote hanggang maging district engineer at OIC Assistant Regional Director ng DPWH Calabarzon. Pinuntahan namin ang address na ginagamit ni Alcantara sa kanyang peking driver's license sa tuwing papasok siya sa kasino. At natunto namin ang bahay ni Alcantara dito sa Bukawi sa Bulacan. Hindi tanaw ang loob dahil sa mataas na gate at bakod na nakapalibot sa compound. Pero nakausap namin ang ilan niyang tauhan. Sa pagkakakilala mo kay Sir Henry Alcantara, kamusta siya bilang amo, bilang employer mo? Mabuti naman po. Maluho ba siya? Hindi po. Ayon pa sa chairman ng barangay at kaibigan ni Alcantara, simple at mabait ang dating opisyal ng DPWH. As kabarangay, na kahit naman papano or madali namin siyang nalalapitan, natatakbuhan, nahihingan ng mga proyekto. Nakapagpatayo pa raw si Alcantara ng 2 palapag na pasilidad na ito sa barangay. Nag-donate rin siya umano ng fire truck at ambulansya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects na kinasasangkutan ni Alcantara. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakataka sa isang TNBS driver matapos siyang tangayin ng mga karnaper na nagpanggap na pasero at ikulong sa isang drive-in hotel. Nakatsyempo ang biktima na umiskapo sa bintana ng kanyang kwarto. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kuha sa CCTV ng isang drive-in hotel sa San Rafael, Bulacan, ang lalaking niya na tila tumatakas palabas sa isang bintana. Maya-maya pa, nagpakahulog siya mula sa 2 palapag ng hotel hanggang sa bumagsak sa sementong driveway. Kita ang pag-inda niya sa sakit ng pagkakabali ng buto sa paa. Ang lalaking yan, biktima pala ng carnapping na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ayon sa Bulacan Provincial Police, isang TNVS driver ang lalaki sa video. Pagka-pick up niya sa 4 na pasahero, piniringan daw siya at pinaupo sa likurang bahagi ng kanyang MPV. Pagdating sa drive-in hotel, kinulong na siya ng mga carnapper. Siya po ay ibinuk dito po sa Marilao, Bulacan at ito po ay nagdire-diretso patungo pong Baliwag. Sila po ay umikot-ikot doon. Nakunan din sa CCTV ng hotel ang pag-alis ng sasakyan ng biktima matapos siyang ikulong sa kwarto. Sakay nito ang isa sa mga lalaking sospek. Naglakad naman paalis ng hotel ang ikalawang sospek habang naiwan ang ikatlo bilang bantay. Pero nakasalisi raw ang biktima nang umihi ang karnapper. Agad na aresto na iwang bantay ng grupo. Nataon kasi hindi isinama ng grupo ang babaeng kasabot sa hotel. Kusa siyang sumuko sa mga pulis at inilaglag ang kanilang grupo. So siya po ay nag-participate at kung saan nga po tinuro po niya yung mga involved na suspect na kung saan nga po yung isang suspect ay nakita po sa Baliwag, Bulacan at 2 naman po ang natagpuan sa Bustos, Bulacan. Nahuli naman sa follow-up operation ang 2 panlalaking suspect. Nakuha rin sa kanila ang isang kalibre 38 baril at mga bala. Yun nga lang, nawawala ngayon ang babaeng suspect na nanlaglag sa kanyang mga kasama. Tinutugis na siya at nawawalan sa sakyan. Habang kalabos ang 3 niyang kasamahan na mahaharap sa reklamong serious illegal detention, theft at paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Abangan ang maemosyong send-off ng isang pamilya sa Pinoy student na mag-aaral abroad. At K-pop group na Momoland may comeback na after ang disbandment. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Heads up, Philomaries!
After 2 years, nagbabalik na ang K-pop girl group na Momoland. Nirelease nila ang bagong single and music video na Rodeo. Present ang members na sina Yebin, Jane, Nayun, Ju-E, Ahin at Nancy. Ito ang kanilang first comeback mula nang mag-disband noong 2023 matapos mag-expire ang kanilang contract sa dating agency. Nabuo ang Momoland sa isang K-pop survival show at nakilala sa songs na Boom Boom at Bang. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, wala talaga makakatalo sa suporta ng iyong pamilya. Lalo na kung lahat sila full support sa iyo at ihahatid ka pa bago umalis ng bansa. Iyan po ang pamilya ng exchange student sa Taiwan na si Mark Villamora. Kompleto siyang hinatid ng kanyang tatay, nanay, mga kapatid sa bus station sa Naga, paluwas ng Manila. Ayon kay Mark, bihira lamang sila magkita-kita ng kanyang pamilya. Ipakaway pa eh. Pero sila raw ang kanyang inspirasyon at source of happiness. Ito na rin daw ang huli nilang pagkikita bago siya lumipad pa Taiwan bilang exchange student. Wow! Kaya very memorable daw talaga ang send-off na yan sa kanya. Kaya Mark, huwag mong kakalimutan ng corned beef at yung mga medyas tsaka tuwalya. Bakit may medyas? Hindi mo alam yung gano'n? Hindi ko alam yung Balikbayan ba? Ano pa sapatos, lotion? Ay, ngayon na yun. Dati nung panahon dati, corned beef yan, medyas, tuwalya, mga gano'n. Ay, okay. Iba nga pala ang generation. Generation gap. Naramdaman ko yun. Oo nga, parang sinampal eh. Yan po ang kurente siguro dito pag-imas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa magbalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.